Live in the Countryside. Weekdays, 9 a.m. sa GMA. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio DZBB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. Oras po natin mga kapuso, alas 9:02 na po ng gabi. Mga problema at sakit ng lipunan, uungkatin mga kontrobersiya at intriga, hihimayin mga usaping malapit sa puso ng masa, tututukan. Double B Insider, sama ng ating insider na si Carlo Mateo. Double B Insider, Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Easter Monday mga kapuso. Sa isa buwan ng Abril taong 2026, kumusta po kayo? At nakapagpahinga na ho ba? Ang iba naman ay ngayon pa lamang humahabol pabalik po dito sa Metro Manila. Galing nga dun sa mahaba-habang bakasyon mga kapuso. Hayaan yung samahan po namin kayo sa loob ng isang oras na balitaan. Isang oras na kwentuhan, mga report, mga panayam sa mga taong nasa likod ng balita mga kapuso. Kapit-kapit lang mga kapuso, hold on. Kaya pa to. Kahit bukas po ay nakaamba ang isa na namang mega big time oil price hike. Dati nun pagka 2 piso talagang ramdam na natin di ba? May hagupit din lalo pa ito, mabigat-bigat po ito mga oil price hike na ito na ating hong nararanasan linggo-linggo. Dahil nga sa nagpapatuloy pa rin digmaan dyan po sa Middle East. Kaya ano nga ba talaga ang solusyon sa bagay na ito? Marapat na tutukan, pag-isipang maigi, hindi lamang siguro ng Pilipinas kundi ng lahat ng mga bansang apektado. Dahil talaga kinakailangan na ho nating ugatin na kung ano nga ba yung magandang panawagan na dapat nating gawin. Dapat nating gawin ng sama-sama yung mapayapang pamamaraan. Kasi baka yung iba maging iba yung interpretasyon Baka kung ano yung sama-samang ito. Di ba? Alam mo na, pagka sinabi mong sama-sama, abay, sama tayo dyan. Ayun pala, hindi ibang sama pala yung nais gawin, Doon lamang po tayo sa mapakayapang pamamaraan. Sa kabilangan ng mga hamon, sabihin na nga natin na may kalbaryo, natapos ng kalbaryo dahil nabuhay ng muli ang Panginoong Hesukristo.
Kahapon nga po yan ay at ating sinelebrate. Ngayon nga, itinatawag pa rin nating Easter Monday. Yan. Para sa mga bata, tuwan-tuwa ito eh. Dahil kahapon may mga naghanap ng mga itlog na may kulay, mga itlog na plastic, tapos may mga chocolate, ganyan. Kahit sabihin yung marami tayong problema, mayroon pa rin mga maliliit na mga nagagawa. Kahit napapangiti po tayo eh, no? Basta para sa mga bata, no? Ako po ang inyong insider Carlo Mateo. Alas 9:05 na po ng gabi mga kapuso. Unahin na po natin ang mahalagang report. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. French national na galing Korea at naharap sa kasong paglabag sa Vauci, inaresto sa NAIA. Report mula kay Sam Nelson. Sam. Naaresto nga ng mga tao ng PNP Aviation Security Group ang isang French national matapos dumating sa NAIA Terminal 3 o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 galing ng Incheon, South Korea ngayong araw. Ayon sa mga otoridad, may kinakaharap na kaso paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang 60 taong gulang na dayuhan naharang sa international arrival area ng isang immigration officer ang dayuhan matapos matuklasan sa record na mayroon siyang warrant of arrest na nilabas naman ng Makati Regional Court Branch 136 noong July 11, 2025 kaugnay ng nasabing kaso. Agad naman bineritka ng mga tauhan ng NAIA Police Station 3 sa ilalim ng PNP ABS Group ang impormasyon at inilagay sa kanilang kustodiya ang pasahero matapos i-turn over ng mga otoridad sa immigration. Sa ngayon, nananatili ang akusado sa kustodiya ng NAIA Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon bago naman ibalik ang warrant of arrest sa pinagmulan nitong hukuman. Ako rin Sam Nielsen ng James Paradio, this is Double B, dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Ganun yung signal. Bandang huli, lumakas, no? Nawawala-wala. Ngayon, attention mga telcos. Kaya nagkakagano ng ating signal, ano? Ang ating pong DCWB Text Connect, mga kapuso, 0917-594-5941, ha? 0917-594-5941. At para hindi po mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at ipollow kami sa Facebook, TikTok at X. At hanapin lamang ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Agad po nating dakuhan ang ating Double B Insider News Bullets. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Hanggang 19 pesos at 80 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas. Presyo kada litro ng gasolina tataas ng hanggang 5 pesos at 90 centavos. Habang ang kerosene tataas ng hanggang 9 pesos at 10 centavos kada litro. Pag-refund sa excise tax na ipinataw sa lumang inventaryo ng langis na ibinenta sa publiko minungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Relasyon ng Pilipinas at Amerika hindi inaasahang maapektuhan ang negosasyon ng pamahalaan sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barkong may kargang langis patungo sa bansa sa Strait of Hormuz ayon sa Malacanang. Pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver sa labas ng Metro Manila sisimulan sa Miyerkules ayon sa Department of Social Welfare and Development. Mga overseas Filipino workers o OFW na hindi makabalik sa gitnang silangan dahil sa gera sa rehiyon, mabibigyan ng ayuda at tutulungang magnegosyo sa bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Sunog, sumiklab sa isang residential area sa Las Piñas City. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang lungsod ng Bogo sa lalawigan ng Cebu kaninang alas 3:22 ng hapon. Ayon sa PBOX, naitala ang episentro ng lindol sa layong 17 kilometro sa timog silangan ng Bogo City. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagbulan ng lindol.
Tectonic po yung pagbabanggaan ng mga plates sa ilalim ng lupa. Batay sa datos na itala ang Intensity 5 sa lungsod ng Bogo at bayan ng Medellin sa Cebu. Naramdaman naman ang Intensity 4 sa bayan ng Sugod sa Cebu at bayan ng Bilyaba sa Leyte, habang Intensity 3 naman sa mga bayan ng Bantayan, Liloan, Tudela, lungsod ng Toledo, Mandaue sa Cebu at Cebu City. Naramdaman ang Intensity 2 sa bayan ng Inabanga sa Bohol, bayan ng Argao at lungsod ng Talisay sa Cebu, habang Intensity 1 naman sa mga bayan ng Badian at San Fernando sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ng PBOX na inaasahan ang mga pinsala at aftershocks mula sa pagyanig. Ito rin partner yung gumalaw nung nakaraang taon, yung may malakas mamaya sikapin natin kung makakontak tayo ng makahingi tayo ng update sa PBOX. Pero oras po natin mga kapuso, alas 9:11 na po ng gabi. At nasa ating linya na mga kapuso. At ito'y ating pinapalo up. Mapakahalaga po nito dahil tayo po ay nagkakaproblema sa supply ng langis. Pero may insidente po dito sa lungsod ng Quezon, sa isang barangay dito po sa Sacred Heart, Quezon City. Meron isang compound yan. Nag-unload. Ibig sabihin, nagsalin po ng nasa 12,000, di po nagkakamali, 12,000 liters ng diesel noong Sabado. At ang pangyayari po nito, batay po sa mga paunang report ng QCPD, ay namataan nga po itong isang tanker na nagkakarga doon sa isang compound sa loob. Meron pala silang sariling tangke din doon. Nilalagyan nila. Pero nung nasita, nawala po yung tanker. Dahil nandun na ang Quezon City, QCPD, nandun ang barangay, nandun ang Bureau of Fire Protection. Pero pagdating ng gabi, sumulpot na naman. Sa kabila ng unang nasita at yung nakapagkarga nga po. Humingi po tayo ng update hinggil po sa bagay na ito. Hindi biro-biro ito, 12,000 liters. Pag kukumpute natin sa 100 na lang, partner, compute mo kagad. Magkano yun? 100,000? Hindi 12,000 liters sa halagang 100 pesos ang kada litro. Mga 1.2 million. Diba? Tama ba ako? Nasa ating linya na si Fire Superintendent Don Samiliano, ang chief po ng Quezon City Fire Department. Tayo po ay makipag-ugnayan. Magandang gabi po, Superintendent Don Samiliano. Sir, welcome po sa Double B Insider. Hello, Sir Carlo. Magandang gabi rin po at magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Apo, unang-una maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. At Superintendent Samiliano, kami po ay makikibalita dito nga po sa hinggil nga po dito sa 12,000 litro ng diesel. Ano po ang maibabalita po natin sa ating mga kapuso? Ano po yung mga inisyal na mga impormasyon na nakalap po, napag-alaman ng Bureau of Fire Protection dito po sa Quezon City? Yes po, bilang update po, katunayan na kanina po ay nagpadala na po kami ng notice to comply. Ibig sabihin po, mayroon pong 3 bagay. Ang una ay meron silang failure to observe fire safety precaution. Violation po yan ng fire code. Ang aming pong rekomendasyon ay immediate removal ng flammable and combustible liquid na naka-store doon. So, as per fire code po, ang palugit mo nito ay within 24 hours dapat po maalis po ito. Pangalawa po, ang kanilang pangalawang violation po ay illegal storage of flammable and combustible liquid. Nasa fire code din po ito. At ang allowed po na grace period ay within 24 hours dapat maalis na po nila ito. Kasi po pinapayagan lamang po ng hanggang 94 liters kapag mga residential occupancies ang mag-i-store. So maliit na quantity lang po ito.
So 94 pangatlo po, liters. nailagay din po natin sa notice to comply yung removal of hazard. Pinapatanggal po natin ito at kailangan i-turn over sa appropriate na or concerned government agency. Ganon din po, 24 hours. So ito po, isinerve po ito kanina. Ang ano nga po nito ay kailangan maalis po within 24 hours. So bukas po, ipapollow up po natin ito kung ano na pong magiging action taken nung may-ari o yung kung sino mang responsible person nung pag-i-store ng diesel fuel doon sa sinasabi nating area. So Ayun. ito po ay nabigyan na po natin ng notice, katulong po yung barangay para po immediately within 24 hours maalis po yung naka-store po doon kasi po hindi po pinapayagan yung mga ganong klase ng storage. Ayun. Ito po bang naging aksyon na ito na mabilis na aksyon ng Bureau of Fire Protection dito sa Quezon City ay batay po doon sa reklamo na ipinarating ng ilang mga residente sa lugar? O kahit na wala po yung reklamo na yun ay gumawa na ng hakbang ang BFP Quezon City? Katunayan po kasi nito, Sir Carlo, itinawag po ito sa amin ng barangay. Kaya po kaagad-agad, pinapunta po namin ang pinakamalapit na fire substation para i-verify yung nasabing tawag para kung ma-verify po ay makapagbigay po kami ng kaukulang action. Kaya nga po ito ay pina-inspection po agad natin at nung pagpunta po ng ating mga bombero doon, sinabihan na po na hindi po pwede yan dahil walang permit. Unang-una walang permit. Tapos po, kanina po, naka-receive din po tayo ng sulat mula sa mga residente na yun nga po, inire-report sa atin yung pangyayari na mayroon nga pong nag-store ng tanke doon at nilagyan po ito ng diesel fuel amounting to 12,000 liters according sa ating initial investigation. So ito pong action na ito ay binase po natin sa ating Republic Act 9514 o yung Fire Code of the Philippines para po maalis po yung hazard doon at wala pong maging pangamba sa ating mga residente. At tayo po ay patuloy na nagkipaugnayan sa barangay, ganun din po sa city government para po makasiguro ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Paano po yung safety na ginagawa po ngayon ng BFP sa tulong po ng barangay at ng LGU para mabantayan itong compound na ito dahil habang nandun ito at hindi na ililipat, wag naman po sana magkaroon ng aksidente, napakarami no? Nitong 12,000 liters of diesel at kapag ito'y magkaroon ng aksidente ron, pumotok, o mayroon mang kuryenteng umabot dyan, may magtapo ng bagay na pwedeng mahigop nito at maging dahilan ng sunog. Ano pong mga hakbang ang ginagawa ngayon ng BFP? Yes sir, patuloy po ang pag-ikot ng ating naka-assign na fire station doon. From time to time, tinicheck po yung lugar. Kasi po yung lugar po ay kanina, wala na pong tao doon. Kumbaga, iniwanan na nila yung area for reason na hindi natin malaman until sa time na makausap natin yung in charge doon. So bukas po, babalikan po iyan ng ating mga bombero para maipatupad talaga yung sinasabi nating immediate na fire safety measures, yun nga po, yung alisin yung naka-imbak po doon na diesel fuel. Alisin naka-imbak yung isinalin nilang diesel fuel na nandoon, alisin yung structure, yung tangke. Ganun po ang mangyayari, inaasahan. Opo, ganun po. Kapag naalis po kasi yung naka-imbak na diesel, wala na pong pangamba yung ating mga kababayan na ito ay maaari pang pagmulan ng sunog. Kasi ang reklamo nga pa ata ng ilang residente, hindi nila, hinayaan lang nila, napakaingay daw, nagtatrabaho, kahit na gabi, may mga nagwe-welding pa daw. Opo.
Oo, Yes, yung sir. welding, yun Yun nga lang din yung po delikado. ang tinek namin. Nung hinanapan po namin ng hot works permit, usually po kasi kapag ka ang mga nagpapatayo ng bahay, nagre-renovate, or kung ano mga activity sa kanilang compound Mm-mm. na about sa welding or cutting for that matter, kailangan pong kumuha ng hot works permit mula sa pinaka ah, malapit na fire station na nakakasakop. For that matter, yun pong Quezon City Fire District. Ayun. So, So, panibagong yun violation po. pala yon, yung tungkol doon sa ginawa nilang pagwe-welding. Opo, isa din po yun sa tinitingnan natin dahil wala pong maipakitang hot works permit nung hinanapan po natin. So, yun po sir, yun po ang mga fire safety measures at implementation ng fire code na ating ipinapatupad upang mamasiguro na ang ating mga kababayan doon sa nasabing area ay ligtas naman po at wala na pong pangamba sa sunog. Ayan. Mag-update po kami sir, Mm-mm. Carlo, bukas. Bukas. Kung Sakali po yung, hanggang 24 hours. So, anong oras po ninyo na ihain itong ito? Itong hakbang na ito? yes sir, pinuntahan po kaninang past 5 na po iyon eh. Mm-mm. Nung dinala po yung notice to comply na pinirmahan ko po. Bukas po mag-update po ako sa inyo kung bukas ng umaga kung ano na po ang tinatakbo ng ating pagsaserve ng notice at pag-alis noong naka-imbak na claim of diesel fuel doon. So, sa area. ang inaasahan natin, may paparada na naman na tanker doon para higupin yung diesel fuel na nandun sa yung lugar. naka-imbak. Opo, yun po ang inaasahan natin kasi po yun po ang pinaka angkop na gawin ng may-ari o ng in-charge na iyon para naman wala nang takot pa yung ating mga kababayan doon sa area na ito ay maging mag-pose pa ng danger sa kanila. Kasi pag Ayun. naalis po yung diesel fuel doon, safe na po Safe sila. na. Kaya lang yung tangke po, paano tatagalin? Hindi naman basta-basta pwede ikating yun. Dahil, Opo, medyo may kalakihan po ito. Ito po ay baka pwedeng sumabog. tupad po din natin. Makipag-ugnayan tayo sa may-ari o sa in-charge doon. Kasi po, yung mga ganong klase ng storage tank ay hindi pinapayagan sa residential area. Sabi ko nga po kanina, kapag residential ang occupancy, tayo po ay inaalaw lamang maximum of 94 liters. 94 liters. So Ayun. talagang pang-personal na gamit lang po ito, pang sasakyan, ganyan. Yung example ko po na ganun, 94 liters. Hindi na po dapat sumobra pa doon sa nabanggit kong quantity. Ayun. Superintendent Samiliano, sir, papaano po kung sakaling hindi ho mag-comply? Ano po ang mangyayari? Ang kasunod po nito ay ang sa BFP side po, ang pwede naming i-implement is yung imposition of administrative fine. Multa po ang kakaharapin nila pagdating po doon kung hindi po sila sumunod within 24 hours. At magpo-post na po kami ng signage na yung area is a fire hazard. Fire hazard. At ang kasunod po, kapag the following day ay hindi pa rin po sila sumunod, abatement order na po. Ibig sabihin, kailangan ng by force tanggalin na po yung fire hazard doon. Ibig sabihin, ang magpapatupad na ng pag-alis doon ay ang Bureau of Fire Protection. Opo, sa pagtulungan na po ito, hihingi po kami ng assistance sa barangay at saka sa local government po. Ayun. Para mapatupad po ito. Dahil ang kumbaga priority natin ay ang kaligtasan, safety nung komunidad kung saan nila inilagay yung sarili nilang tanker. Yes sir, opo. Yun naman po talaga ang ating utmost priority, yung kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung nakatira malapit doon sa area. Ayun, nagbigla ko tuloy naalala yung dating oil depot dyan sa Pandacan. Diba? Ang paligid doon ay mga residential area.
Di po ba? Opo, Kaya sir. isa yon sa naging kadahilanan din. Kaya't ang oil depot ay inilipat sa ibang lugar ng bansa. No? Para na rin Yes, sir. sa Tama po yun. kaligtasan ng mga residente dyan po sa Pandacan. Ito naman, mas maliit lang. Mayroon silang Mas tangke maliit lang po. Opo. doon sa paligid ng isang residential. At least malinaw. Opo. At aabangan po natin ito, no? Superintendent Semiliano, sir. Yung mga susunod Yes, na sir. akbang, ano? Para sa kaligtasan po ng mga residente dyan po sa barangay Sacred Heart, Quezon City. Yes, sir. Basta po ang inyo pong BFP, Quezon City Fire District, ay patuloy na mag-aantabay at gagawa ng kaukulang aksyon para masiguro ang kaligtasan po ng ating mga kababayan sa Quezon City. Okay. Thank you so much, Sir Sabiliano, sir. At congratulations po sa inyong naging activity. No? Kanina, doon sa culmination ng Fire Prevention Month. No? Kung saan, congratulations din doon sa mga batang nanalo, mga kabataang estudyante, sa mga pa-contest na inilunsad ng Bureau of Fire Protection. Yes, sir. Opo. At nakakatuwa nga po dahil po ang Quezon City ay nagwagi doon sa pa-contest na yun ng BFP-NCR. Katunayan sa isang event, yung ating tinatawag na Fire Safety Reels, kami po ang Oo champion nga o pala. yung Melchor Aquino High School from Quezon City. Mm. Doon naman po sa pangalawang event, nag-second place po kami doon sa Musik Kalayaan. Tapos po doon sa pangatlong event, yung spoken poetry. Yan. Nakuha po ng Quezon City yung pangatlong place. So lahat pong event, May pwesto. panalo po ang Quezon City Ay, student. students, ang galing, ang galing. At sa lahat ng mga sumali at sa lahat ng mga nagwagi, congratulations po sa inyong lahat. Muli Superintendent Don Sabiliano, sir. Sa uulitin po, magpapala po kami para maipabatid din po natin sa ating mga kapuso kung ano na yung mangyayari at kung ipatupad na itong pagtatanggal ng diesel fuel at yung mismong tangke, no, diyan po sa isang residential area sa Barangay Sacred Heart. Thank you so much Superintendent Sabiliano, sir. Magandang gabi po. Muli, Happy Easter. Yes, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mga kapuso, si Fire Superintendent Sabiliano ang chief po ng Fire Department ng lungsod ng Quezon, ng ating pong nakasama. At congratulations din kay partner Manny Vargas, kabilang sa mga pinarangalan po ngayong araw ng Bureau of Fire Protection, kasama ang ilan pang mga stakeholders, kabilang na si PBOX Director Bacolcol, Teresito Bacolcol. At nakita ko rin doon kanina si dating naging hepe rin ng Quezon City Fire Department nung ako'y bata-bata pang reporter, si General Carlito Romero. Sir, nakakatuwa na makita natin yung mga dati nating nakasama na sa field. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Noon at ngayon. Serbisyong totoo. Ayan, totoo yan. Oras po natin, alas 9:28 na po ng gabi, mga kapuso. Labanan po natin ng fake news, dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. DZBB Super Radio #1. Kuya, butas na naman ang bubong natin. Sige, tawagan ko si Mama. Bakit anak? Napatawag ka. Dito na ako sa trabaho. Ma, ang lakas ng tulo ng ulan sa bubong natin. Ha? Nagagawa lang yan ng isang taon na. Ma, baka hindi matibay niya yung ginamit nila. Basta't yero, i-cherrylum mo. Basta't yero, i-cherrylum mo. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. DZBB Super Radio #1. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Taga po tayo mga mahalagang report, mga kapuso. Sa oras na alas 9:29 na po ng gabi, House Secretary General nag-issue ng paglilinaw kaugnay ng pagkadismaya ng Ombudsman sa issue ng SALN. Report mula kay Isa Avendaño. Umali, Isa.
Walang intensyon ng Office of the Secretary General ng Kamara na magpakita ng kawalang-galang o umiwas sa pagtugon. Ito'y kaugnay na hiningi ng Office of the Ombudsman na kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng mga kongresista at empleyado ng kapulungan. Ito ang naging paglilinaw ni House Secretary General Jeloy Garafil. Makaraang madismaya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil ayaw umanong tanggapin ng security ng Kamara ang subpoena para sa SALIN ni dating Deputy Secretary General Sophonias Gabonada na sinisiyasat sa flood control issue at hanggang ngayon ay wala pa ring tugon sa SALIN request para sa iba pang mga mambabatas. Kaya babala ni Remulla kapag walang aksyon ng SecGen, sususpindi ito o aalisin sa pwesto. Sa kanya namang statement ngayong gabi, sinabi ni Garafil na malaki ang paggalang ng Office of the Secretary General sa Ombudsman at sa mandato nito. Diin ni Garafil, ang mga komunikasyong ipinadadala sa Kamara ay tinatanggap at pinuproseso ayon sa umiiral na mga patakaran. Sinabi ni Garafil na sa kasulukuyan, tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site work ng Kamara bilang bahagi ng ipinatutupad na work-from-home arrangement kaugnay ng energy-saving measures. Pagtitiyak naman ni Garafil, ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay kanilang aasikasuhin ng naayon sa mga alituntunin at may buong paggalang sa institusyon. Ako si Isabel Danyo Mali ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Maraming salamat Isabel Danyo Umani. Ilang bus company nagpatupad ng operational adjustment dahil sa mataas na presyo ng crudo. Ano kaya itong tinatawag na operational adjustment? Report mula kay Romel Balasbas. Romel! Nag-abiso ngayon ang bus company na Victory Liner na nagkaroon ng adjustment sa interval at frequency o dalas ng kanilang mga biyahe dahil umano ito sa kinaharap na operational challenges ng kumpanya at bunsod ng krisis na langis. Batid umano nila ang abala na may dudulot nito sa kanilang mga pasahero kaya humihingi sila ng pasensya at pangunawa. Mahalaga umano ang nasabing hakbang para magpatuloy ang operasyon at maserbisyohan ang kanilang mga pasahero. Una rito, nagpatupad din ng Baliwag Transit at Golden Bee Transport ng operational adjustments. Ayon sa kumpanya, kabilang dito ang pagbabago sa schedule ng ilang biyahe, pagkaroon ng dagdag na oras ng paghihintay upang matiyak na ang bawat biyahe ay may sapat na bilang ng pasahero at pagbabawas ng last trip sa piling terminal. Inaabisuhan ng mga pasahero na planuhin ang biyahe ng naaayon sa mga pagbabagong ito. Ako, si Romel Balasbas ng GMA Super Radio. DZWB dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat Romel Balasbas. Magkasunod na balita po yan mga kapuso. Ay, syempre nga naman kasi kaya may mga interval na kaya para magkaroon pa sila ng mga karagdagang pasahero, no? Paano ka nga naman babiyahe kung lilima-lima ang iyong pasahero? Magkano ang fuel? Magtataas pa bukas, 'di ba? Kaya napakahirap po ng kalagayan ng hindi lang ng sektor ng transportasyon. At lahat po 'yan may domino effect po 'yan sa lahat, ano? Mamaya meron pa tayong makakausap pa rin sa sektor ng transportasyon sa ating pong pagbabalik. Oras po natin, alas 9:33 na po ng gabi. Labanan po natin ang fake news dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. DZWB Super Radio number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan
at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway wag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Super Radio number 1. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Sa mga ginagawa pong orasan ng radyo, alas 9:38 na po ng gabi, mga kapuso. Sabi niya, gabi na. Gabi na, pero si nanay at si tatay nag-iisip pa rin kung paano pagkakasyahin ang budget. Pero kaninang umaga po, ako'y nandyan sa kahabaan ng EDSA. Wala hong sa loob ng kada 2 minuto, merong nagbabike sa EDSA. Partner, merong nakabisikleta. Yung bisikleta niya, nandun yung baon. Yung bag niya nasa likod. Mga bag nila nasa likod. O kaya nandun, nakatali dun sa bisikleta. Yung isang nakapanayam ko, galing pa ng Novaliches, Quezon City. Umaalis siya ng Novaliches ng alas 5 ng umaga para makaabot sa Ortigas Avenue sa Pasig nang bago mag alas 8 ng umaga. Yan ay isa pa lamang yan na sample. Ganyan po ang hinaharap po ng ating mga manggagawa. Para ho kahit paano makatipid. Kinakailangan magpursige. Isipin yun, alas 5 ng umaga mamimisiklet. Pati yung, safety ng ating mga manggagawa at stake. Dahil babagtas ka ng kahabaan ng EDSA.
dami po, hindi lang isa. No? Every 2 minutes, may grupo, may paisa-isa. Mayroong dalawa, tatlo sila, ganyan. Nagkakasabay sa pagsikad. Makapasok po sa kanilang trabaho. At ngayon po, no, nasa ating linya na, isa ating bisita mula pa rin sa transport sector. At ito po ay mula sa Inland Haulers and Truckers Association, INTA. Nagiging suki na natin palagi, si Sir Teddy Herbacio, ang presidente po ng INTA. At tama lamang po natin na sa pangyayaring ito, bukas meron na naman mga pagtaas. Pinasa po natin kanina, 19 pesos and 80 centavos po sa diesel. 5 pesos and 90 centavos ang dagdag kada litro ng gasolina. 9 pesos and 10 centavos kada litro ng kerosene. Ano nga ba yung mga nakikita nilang alternatibong mungkahe na solusyon sa ganito pong pangyayari para kahit paano maibisan po yung epekto, hindi lang sa transport sector kundi maging sa mga consumers. Sir Teddy Herbacio, magandang gabi po. Welcome po sa Double B Insider. Happy Easter. Magandang gabi din, Kuya Carlo, at sa ating mga tagapinig. Happy Easter po. Apo, happy Easter at panindigan na natin na happy kahit na tuloy-tuloy ang sabihin na natin kalbaryo, no, ng mga nasa transport at ng mamamayang Pilipino. Sa ganito pong mga pangyayari, may mga grupo sa transport, no, ng malawakang tigil pasada na. Wala na talagang magawa, tigil pasada. Dahil pagbabiyahe pa raw sila, lugi na eh. Wala nang saan pa nila huhugutin yung kikitain. Sa inyong grupo, no, sa mga truckers, paano po ang ngayon, ang basa sa sitwasyon, ano po ang inyong mga mungkahi? Ganito, Kuya Carlo, no? Itong panibagong nakaambang pagtaas, although kinumpirma na nga sa maraming balita na 19 pesos ang itataas ng diesel. So ito ay malaking pangamba na para sa amin. May mga biyahe na ibinibigay kanina kasi pag binigyan tayo, bibigyan tayo ng 20 gate pass, no, mga ganon. At yung 20 gate pass na yon, hindi mo naman mailalabas ng one time yun. But just the same, kapag tinanggap mo yon, ibibiyahe mo na siya at bukas ng umaga, mayroon ng mataas na diesel. Ang resulta, hindi tinanggap yung biyahe. No, hindi tigil pasada, kundi hindi tinanggap yung biyahe dahil iintayin pa yung konfirmasyon. Magkano ba yung rate na idadagdag? Kasi pag tinanggap mo to, kung ano yung lumang rate, yun yung ibabayad nila sa'yo dahil tinanggap mo na. So ngayon, ganun yung nangyayari dito sa pier. Teka muna sandali, hindi ko muna kukunin yung gate pass mo kasi antayin natin yung increase at saka ano ba yung magiging computation na increase. Dahil in my case, no, nagtaas ako ng March 11, ang sabi natin sa mga customer by April 1, saka ulit tayo magko-compute. Pero ito na naman, substantial itong increase na to, kaya ilan lang, apat lang yung truck na lumabas ngayon, lalabas bukas, dahil yun yung committed na biyahe na last week pa. Natira na lang yon. So yung mga bago ngayon talagang hindi na muna kukunin hanggang bukas siguro ng hapon pag kinarga yan, mag-uusap na muna kami. Ito na yung rate natin. Otherwise, kung sino yung hindi mag-i-increase, hindi na rin muna natin ibibiyahe. So magkakaroon pa ng mga, sabi natin, recomputation doon sa unang bahagi kasi ang laki, 35%. 35% ng cost namin ay diesel. Kaya malaking ikinukonsidera yung pagtaas ng diesel na lalo na 19 pesos ito. Kung hindi ka mag-a-adjust, wala, not even break even doon sa biyahe. So much better tumigil ka na lang kasi ang dami pang factors na kinakaharap mo once na ilabas mo yung truck mo at pag nilabas mo sa garahe at binyahe mo yan, hindi lang diesel ang pinag-uusapan dito. Marami nang tumaas. Even sabi nga, even yung mga lagay-lagay ay tumaas na rin dahil mataas nga ang diesel. Pati so, lagay? Nakakatawa pero totoo yun. Pati lagay, ano?
tumaas na rin. Balikan natin, doon muna tayo sa average na biyahe. Nung nakaraan, from 15,000, kung di pa ako nagkakamali, 15,000 kada biyahe, yan yung sinasabi nating malapit, nagdagdag. Ito po pinag-uusapan natin container, ano po? Container. Yeah. Nagdagdag, naging 17,000. Yes. Ganun yung ang naging latag. Oo. Yung bukas ay More or less. Magko-compute pa tayo kung paano yung kalalabasin nito, and then again we will negotiate with the clients kasi bawat tracker naman iba-iba yung kliyente. So we will negotiate with our clients para maintindihan. Meron naman kasi talagang sila mismo, fuel surcharge, magkano, ito yung rate, go tayo, sige biyahe. Dahil kailangan din dahil ang problema dito kapag hindi mo rin nalabas yung kargamento mo sa pier, ang lalaki rin ng binabayaran, nabayad ka ng 10,000 a day, 5,000 a day. So yun yung isang problema. At ang magbabayad doon? Yung iaabonohan dito ng broker, pero at the end, yung i-charge lahat ito doon sa importer. Okay. Ito yung mga port charges. So, ganun yung domino effect na pag hindi mo nilabas, mayroon ka rin charges na babayaran sa loob ng pier. Yun nga yung sa pinakikiusap namin Baka pwedeng yung mga charges na yon ay mai-adjust no? Baka pwedeng kalahati or wag mo nang mag-charge, magbigay uli ng additional free time hanggang ganito yung sitwasyon. Sino po ang magdidesisyon para po doon sasabihin natin, alisin muna yung ganitong charges para magkaroon ng parang win-win solution? Makalabas ang the Philippine Ports Authority at saka yung mga port operators. Ayun, nasa kanila yung kapangyarihan para Bureau of baguhin Customs yun. pa pala. Nasa kanila yung nun. Kasi covered ng yung iba niyan ay Customs Memorandum Order, yung iba ay Memorandum Circular. Ganun lang naman yung nun. Kaya pwede namang i-adjust, depende sa pag-aaral kung paano ang magiging epekto. Para lang sabihin natin gumalaw ang mga produkto. Yes, oo. Para lang mapadali. At least, mababawasan talaga kasi iniiwasan naman natin dito, tumaas yung cost. At itong mga binabayaran nito, part ito ng logistics cost. Freight at saka yung mga government charges, mga port charges, tapos yung tracking charges. Ayan. At kapag tumaas yung itong mga bagay-bagay na ito, yung end part, yung consumer, ang tatamaan din. Silang magsasakripisyo talaga. At ito, nararamdaman na natin the first day pa lang, yung transport talaga umaangal na kasi tayo yung nasa frontline at talagang tayo yung immediately ay maapektuhan nitong fuel increase. But ngayon, nagagalawan na lahat, mga presyo ng produkto. It's good that DTI ay nakakagawa ng paraan para mapakiusapan yung ating mga manufacturers, wag mo nang mataas until such time. But dadating yung time na hindi na po pwede kasi umabot na yung cost ng fuel, umabot na sa amin. Yung bagong import naming kargamento, iba na ang presyo. Yung raw materials namin, iba na ang presyo. So definitely tatama na rin ito, maaapektuhan na ito. Otherwise, ganun din, mawawalan tayo ng available stock sa ating mga shelves at saka yung ibang mga consumables natin talagang magkakaroon ng problema. Ang gulong ngayon, yung bagong dating, mataas na rin. Ang gulong ng mga sasakyan. Gulong ng truck ay mataas na. Yung mga bagong shipment, hindi pa dumarating, nag-announce na kagad, di ba na presyo. So, yun yung mga factors na hindi pa rin natin na-incorporate doon sa computation natin. Kasi hindi pa naman dumadating, hindi pa nabili. Pero yun talaga, yung fuel at saka yung mga lubricants, yung oils, yan, kasama na kagad yan. Ayun. Bukod dito sa ganitong mga nakikita nyo ng solusyon, dahil may mga, sabi nyo na may mga inisyatiba na mga pag-uusap ninyo at yung PPA, Bureau of Customs, at yung iba pa ng mga stakeholders. Meron pa ba kayong nakikitang mga hakbang o panawagan na maaring gawin para sabihin natin
matigil na ito dahil pagkatapos dito mag-usap-usap kayo, meron ng sabi niya ito na, meron na tayong bago na naman na presyo para sa pagbabiyahe. Pero next week, kung hindi pa rin tapos ang gulo, ang gera sa Middle East, mayroon na naman panibagong increase. Yes, So, yun ang malungkot na inaasahan natin. oo, malungkot na katotohanan. Alam mo, no? Kuya Carlo, alam naman natin kung saan nanggaling, saan nagsimula itong problema nito. Ito yung sigalot sa Middle East between US and Israel against Iran. At ako naniniwala na kung yung problema na yan ay mariresolba, whether temporarily or permanently, magbabalik tayo sa normal. At alam mo, being a Catholic nation, at tayo naman naniniwala doon, no? Alam mo, yung power of prayers, yung mga calamity pinagdadasal natin. Ito siguro kailangan dagdagan pa natin, no? At ipagdasal na natin na mag-intervene si Lord doon sa isipan ng mga tao, yung mga namumuno na, kasi ilan lang naman yung nagdidikta dito sa gulo na to, na yun yung magkaroon ng divine intervention at magkaintindihan na sila, so that itong mga nangyayari on the ground ay sa isang kumpas lang naman nila titigil yan. Hindi na ito usapin ng US, Israel o Iran, kundi buong mundo na aapektuhan na, nagugulo. Even yung mga bansa katulad natin pagkalayo-layo doon sa lugar nila at wala naman tayong kinakampihan sa kanila, pero apektado tayo, no? Kaya hindi naman ako, para sa akin, nasa transport, hindi natin kailangan magwelga kasi yung pagtaas hindi nga natin mapigil Hindi natin mapigil ito dahil talagang nangyayari resulta nung aksyon nung ilan. Kaya hindi para magwelga, kundi yun na lang siguro magkaisa tayo para ipanalangin na lang na magkaroon ng divine intervention dito, so that bago pa lumala yung problema, Kuya Carlo, alam mo, ang dami na yung gobyerno talagang lahat, ayuda, fuel subsidy, pero ano lang to meron ding limitasyon. May hangganan no? Hindi rin lahat nabibigyan. Actually, nagki-create pa nga ng problema dahil even the distribution itself ay mayroong problema. Hindi at naman perfecto nagagalit yung pa rin proseso. yung mga tao. Kaya yun lang yung nakikita kong solusyon. Pagtulong-tulungan na natin ito kung paano ba tayo magkaisa na lang. Magkaisa. At kung tayo gumagawa para sa kapayapaan ng mga signature campaign, ano pa ba yung pwede natin gagawin na mas matindi, so that makarating ito doon sa mga kinaukulan at magkaisa ang buong mundo siguro to address it. Even ng Santo Papa ay nananawagan na rin, no? Siguro sabayan na natin ng Santo Papa in whatever way na maiparating ito at maramdaman talaga. Ito na ba yung binabagit mo, Sir Teddy, yung panawagan para sa kapayapaan, panawagan para magkaroon ng tigil putukan, panawagan para matigil na ang digmaan? Yes, Kuya Carlo, no? Nagkaroon tayo ng Earth Day something like 2 weeks ago. Nagkaroon tayo ng Earth Day. At yung Earth Day na to, nagpatay tayo ng ating mga electric equipment ng isang oras, pero ang laki ng epekto na sinasabi nila, no? Ang laki ng magandang epekto. Ginawa ito halos sa buong mundo. Siguro ito pwede rin natin gagawin. Ano ba yung pupwede para maramdaman din at magkaisa talaga. Ito namang mga tao na to, ito yung mga tao rin na mayroong puso at may damdamin. Baka pagka nakita nila na yung buong mundo na ang nagsasalita at nakakaramdam ng ganitong problema, baka bigla na lang, ceasefire muna tayo, let's sit down and negotiate kung ano ba yung makakaganda, not only for the three of them, but the whole world, the entire population, yung
ma-relieve natin sa nangyayaring problema. Nako, napakaganda niyan at nakikisa kami sa ganyang mga panawagan, no? Simple, para sa kapayapaan at wala tayong sasaktan, di ba? At Yes. para once and for all, matigil na ang kaguluhan para magbalik na sa normal ang lahat. Ako, sa pamamagitan nito, Sir Teddy, hindi pa rin tayo natatapos. Mahaba-habang problema pa to. At sana masundan pa at marinig ng ilang pang mga grupo yung iyong panawagan sa simbahan, maging sa ibang bansa. Ang panawagan ay para sa kapayapaan, para magkaroon tayo ng iisang tinig. No? Itigil na ang digmaan, itigil na ang kaguluhan para mag-normalize lahat para sa kapayapaan. Thank you so much, Sir Teddy. At good luck sa atin bukas. No? Kaya pa yan. Sige, Kuya. Ingat lang palagi. Salamat po. Mga kapuso, si Sir Teddy Herbacio ang Pangulo po ng INTA. Yung malaking grupo din ng mga truckers dito po sa Metro Manila. Alas 9:55 na po ng gabi. Labanan po natin ang fake news. Dapat totoo. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kuya, butas na naman ang bubong natin. Sige, tawagan ko si Mama. Bakit anak? Napatawag ka. Dito na ako sa trabaho. Ma, ang lakas ng tulo ng ulan sa bubong natin. Ha? Nagagawa lang yan ng isang taon na. Ma, baka hindi matibay niya yung ginamit nila. Basta't yero, i-cherrylum mo. Basta't yero, i-cherrylum mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Pagcor ang Pagcor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee. Para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Pagcor, palaala ni Tenco, ang mga illegal online gaming site ay nagdudulot ng panganib at sumisira ng tiwala ng publiko dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Double B Insider. Kasama si Carlo Mateo. Sabi ni Ate Ellen ng Bataan, may tama po ang sinasabi ni Kate D. At nakikinig po kami ngayon sa usapan. Saludo po kami sa kanyang advice. Maganda yung binanggit ng mama. No, panawagan para sa kapayapaan. No? Doon na talaga tutungo yun eh. Bagamat siyempre maganda yung may mga tulong din ng gobyerno, pero tama yung binabagay, may hangganan eh. Minsan nagiging ugat pa nga ng hindi pagkakaintindihan dahil may mga nawawala. Kung bilis ng oras, babawi po ako bukas mga kapuso. I promise doon sa mga natin, mga tawag dito, yung mga babatiin po natin. Dapat dami ngayon, no? Ala na ho tayong oras at happy birthday sa aking best friend si Kads Oraja, Ricky Oraja Jr. Jumbik, sabi nga nung iba. Happy birthday, bro. Ha? Pansit.
Muli maraming salamat po sa inyo mga kapuso. Happy Easter Monday. Ako po ang inyong insider Carlo Mateo. Nagsasabing good night and God bless mga kapuso. Dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. Antabay na po tayo ha, Super Inyong Balita sa gabi. natunghayan ang isa na namang makabuluhang talakayan ng mga isyong hinugot sa pulso ng bayan. Muling samahan si Carlo Mateo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Double B Insider.